What's up mga tol? Papunta nga pala kami ng Marilake Highway ngayon ni Cha. At wala yung Insta360 ko kasi na-rent siya ng isa nating kaibigan. At kaya ginagamit lang natin ngayon ay camera phone. Tiis-tiis lang muna sa phone. Mga tol, nandito na nga pala kami sa Marcos Highway. Hindi ko alam kung bakit magna 9 PM na pero traffic pa rin. Hindi pa rin siya nagbabago. Kahit nung nagbabike ako, gabi na traffic pa rin dito. Kaya tatamarin ka talaga magsumulong kapag dito ka dadaan. Ayun, Kogyo na nga pala tayo mga tol. Ang tutuloy ng mga naka-single na motor. Hindi naman tayo nagmamadali kaya chill ride lang tayo. Dito na nga pala kami mga tol sa may malapit sa bosa-bosa na to. Madadaanan na natin yung Marikina, Upper Kineme. So, maganda kasi maliwanag pala dito pagkagabi. First time ko nga lang pala magmamarilaki ng gabi mga tol. Kaya hindi ko lang sure kung ano ba yung dadat na natin na daan doon. You know, coffee. Oops, sarap magkape. You know, Shell, baso-baso. Favorite stop ng mga nagmamarilaki. You know. Ayun mga tol, pababa na pala kami from Boso-Boso. Ayan, medyo nagsisimula na ang mga dilim. Parang anytime may lalabas na naka-white eh. Lakasan lang dito ng loob mga para. Tsaka wala palang mga street lights talaga dito sa Tanay. Kaya kailangan meron ka talagang mini driving light. Lalo na kapag wala kang makakasalubong, talagang sobrang dilim mga tol. Hindi ka rin naman masyadong pwedeng magmabilis dito mga tol. Kasi baka ma-overshoot ka. Lalo na hindi mo nga nakikita masyadong daan. At walang masyadong mga nagdadaan. Panigurado kung stock na ilaw lang ang gamit nyo dito. At kagaya ko kayong malabo ang mata, mahihirap kayo. Ganito kadilim ang daan mga tol kapag walang ilaw. Bago nga pala kami pumunta dito mga tol, tinanong ko pa si Cha kung saan niya ba gusto, magtagaytay o magtanay. Kasi sabi ko sa kanya, panigurado dadating tayo sa Tanay mga around 9 to 10 PM na. Kaya bababa kami panigurado mga 11 or 12 AM na. Sabi niya, ikaw, bahala ka. Pero alam ko gusto niya rin talaga magpunta dito. Kaya dito ko na tinuloy. Medyo nahirapan nga pala kami mag-decide kung saan ba kami kakain mga tol. Ang dami kasing pagpipilian dito. Kaya titignan mo talaga kung ano ba talaga yung gusto mo o trip mo kainin ng araw na yan para makapag-decide ka ng maayos. Andito pa nga si TJ Monterde mga tol sa Kabsat. Kaya right decision talaga na dito kami tumuloy. Ang masasabi ko lang sa lugar na to ay bakit wala silang overnight. Pero ang ganda ng mga nipahat nila. Nipahat ba itawag dyan? Hindi ko alam. Pero yan, ang ganda. Pwede kayong kumain sa loob niyan. Pero kung gusto niyo naman dito sa labas lang, pwede rin. Maraming upuan, spacious at mabilis lang din sila mag-serve ng pagkain. By the way mga tol, meron pala sila dyang pastries. Hindi ko na nga na-check kung ano yung mga flavors ng cake nila. Kompleto dito mga tol, ito yung menu. Ang in-order nga namin mga tol ay papaitan tsaka pork silog. Order na nga pala sana kami ng pasta tsaka ng ice cream pero naisip namin na kung gutom pa kami tsaka na lang kami umorder para hindi masayang. Baka kasi mamaya hindi na naman namin makain sa sobra naming busog. Ayan nga yung papaitan nila, sobrang daming laman at sobrang sarap. Alam mong nalinis ng mabuti to. Yung pork silog nila, nagulat kami bakit dalawa yung itlog na kasama. Mga tol, malaki rin yung pork silog nila, hindi puro breading lang. Kaya nakadukot pa nga ako ng mga ilang peraso dyan kay Cha. Solid din mga tol yung mango shake nila kasi ramdam na ramdam mo pa yung hibla ng mga mangga. Sabi namin doon na lang kami magko-coffee at mag-ice cream sa kabilang pwesto nila. Iisa lang daw kasi may-ari niyan. Pero dahil nag-exercise kami ni Cha mga tol, sobrang busog namin pagkatapos. Kaya next time na lang siguro kami magta-try ng pasta, coffee, and ice cream nila. Yung serving ng papaitan nila mga tol, pwede sa 2 o 3 tao. Sobrang dami talaga niyang laman. Talagang mapapa-exercise ka. Matagal-tagal pa nga kami tumambay pagkatapos namin kumain. Ayun yung isa nilang pwesto. Mas maganda nga pala dun mga tol kasi meron silang taas. Makikita mo talagang iisa lang yung may-ari kasi may mga nagtatrabaho pabalik-balik nga dito at saka sa kabila. Umambay pa nga kami dito mga tol ng medyo matagal kasi akala namin mawawala yung busog. Nag-iisip na nga rin pala kami mga tol kung uuwi ba kami o hindi. Apakalamig kasi sa daan at nakakatakot mag-drive. Meron po ditong pusit. Parang pusit. Guys, sobrang dami dito sa Tanay. 12 AM na. Sobrang lamig. Ito yung mga nakasabay na mga dito bababa. Sakto lang yung pacing. Hindi
Nung may nakita nga ako mga tol na mga nakamotor at naka 4 wheels, talagang ginrab ko na yung opportunity na sumabay sa kanila. Nakita ko kasi na tama lang yung takbo nila, hindi ganun katulad at hindi ganun kabagal. Ayun, maraming salamat sa mga nakasabay namin. At di ko nga alam mga tol kung saan parte ba ng Marilaki yun. Pero may nadaanan kami na L300 na nakastack up sa may daan. Nasiraan nga sila mga tol sa dilim. Hindi ko alam kung may tumulong ba sa kanila o sila na lang ang gumawa. Mainam nga rin pala mga tol kapag ka may alam ka talaga, no? Lalo na kapag kagabi ka nag-ride. Pauwi kami, nadaanan namin tong sobrang cute na aso sa boso-boso. Yun lang mga tol. Maraming salamat sa panonood. Love and peace.